advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good morning. You are watching the Business Portal, your gateway to business trends and opportunities. I am your host, substituting for Mr. Howell Mabalot, Von Capulong. In this edition of the Corporate World, we will talk about one of the great fuel-saving devices that we have. Actually, it's not a device, it's a solution invented by a Filipino. I think most of the companies who have fleet accounts will be able to benefit from this invention. The Corporate World is being shown all over the Philippines via Global Destiny on Channel 8 and all over Asia via Channel 1 through Global Satellite. Now, our guest for today on the Corporate World is Mr. Ramon Posadas. He is the inventor of Enkindle. So, Mr. Posadas, good morning. Good morning, sir. Can you tell us about your product? It's a offshoot of my experience as a driver and a car owner. I came out with this product because at the time I was just a simple driver, car owner. I was satisfied with the performance of my car till it encountered several breakdowns, especially the engine. So I had to research. During that time, there was no internet yet, so I had to research through books. Then I came out with several, and this is one of them. You said you were an inventor. Yes. Ano po yung course ng college? Sociology. So, paano nyo po naisip mag-invento ng isang produkto ng course nyo po ng college ay sociology? Paano po nangyari yun? Salamat po. Yung kanina sabi ko, as a motorist myself, I had a mechanic who was very good. But then, during that time, it was still contact point. I say he's very good because the engine that he tunes up will last only 7 days, not longer. So, bumabalik sa kanya? Bumabalik sa kanya. Uh-huh. Tinanong ko siya, bakit di mo mapatagal ng 7 days? Ang sagot niya, di nawalan ako ng customer. Yun ang nagbigay sa akin, nag-udyok sa akin ng challenge. There's got to be a better way. So, in the process, naka-invento ako ng electronic ignition, which wala nang tune-up for more than a year. Tapos, naka-invento rin ako ng yung spark plug, ginagawa kong yung so-called modified. Binubutasan ko yun, napapaprolong ko yung use ng spark plug ng up to 75,000 kilometers. Walang palitan. Wow, okay. So, yes. Then, yun nga, sa process noon, gumaganda yung takbo ng makina, pero ang compression niya, mabilis nagde-depreciate. So, nag-research ulit ako, then I came out with this product. Enkindle. Enkindle po. But before Enkindle, meron pa ako isang product, but this is an improvement over the previous product. Bakit po Enkindle? Enkindle kasi the word itself means to induce power from the engine or, from the prayer, enkindle in them the fire of your love. Di ba? Pagka na-enkindle ka, andun na yung lakas mo na hindi ka napapagod. Ayan ang ibig sabihin ng enkindle. Ayun po. So, inventor po kayo, di ba? Opo. Ano po yung process na ginawa nyo para makaimbento ho ng, maraming mga devices? Yes. Sabi nyo nga po, marami na kayo nagawa. So, ano Yes. po yung ginawa nyong proseso? Paano nyo naisip yun? And paano ho nyo minamarket sa mga clients natin sa labas? Yung number one kasi na pansin ko, ang mga engines do not last that long. Kasi meron yung sinasabi nilang program obsolescence, ang manufacturer. Talagang prinogram na yung sasakyan mo hanggang number of years or number of kilometers lang. Pagkatapos nun, wala na, magiging junk na yun. So in the process, sila, bago-bago rin sila ng mga proseso nila,
during that time, pwede mo yung overhaul yung makina mo. Ngayon, papiyesa-piyesa lang nun. Ngayon, ang papalitan mo sa makina mo, system na. Then, ginawa nilang paraan na hindi mo na papalitan yung makina mo. Yung kotse na ang papalitan mo. Ngayon, if you are the car owner, gusto mo ba yung kotse mo, pagkatapos mo ng last down payment, last mo na rin gagamitin yung kotse mo? Of course, hindi. Okay. So, yun ang purpose ng aking produkto. Patagalin yung sasakyan mo to a point na kahit ayaw mo na, mapakinabangan mo pa rin yung sasakyan mo through better resale. Hindi yung ibebenta ko na to kasi junk na eh. Ay, di pag bebenta mo junk, mababarat ka lalo. Ngayon, pag bebenta mo matino pa siya, matutuwa ngayon yung bibili sa'yo. Na sasabihin, mapupuri ka ba? Pare, ang galing mo alaga-alaga yung sasakyan mo. It makes you proud din, di ba? Yes. Na ipasa ang kotse mo sa tao na ayos pa. Kaysa yung ipapasa mo yung kotse mo dahil ayaw mo na kasi laspag na. So, ibig nyo po sabihin, I'll just try to summarize what you said. Kaya po kayo nakaimbento ng mga produkto, mga devices, mga gadget, is because kayo po mismo consumer. Yes. And kayo po mismo nakita kung ano yung mga problema Correct. na na-encounter ng isang gumagamit. Motorist. Oh, Yes. motorist. Yes. Yeah, dahil kayo po, ang inimbento nyo, mga ginawa nyo, para sa sasakyan. Okay, yes sir. Ngayon, kung ako po ang tatanungin, paano po ba yung, bakit ko po gagamitin yan? Ano po ba yung evidence, kumbaga, na effective yan? Kasi this is new technology, di ba? Hindi So, naman, sorry. Hindi new technology ho to. Okay. Sige. Yeah. So, kailan pa ho ito nag-exist? In the 70s pa ho, early 70s. Wow, I okay. started this 74, kinomercial ko 75. And kamusta naman po yung reception ng market? Ang reception ng market, okay naman. Kasi ang nangyari sa akin, during that time, I thought life in the States would be better than here. So, nagpunta ho kayo sa US? Nag-migrate kami, andun na yung family ko. Okay. But then, bitin ako sa US eh. Bakit Hindi po? ako makapag-invent, hindi ako makapag-research kasi masyadong restricted dun eh. Ang daming mga kakailanganin mong i-compare, i-submit sa before coming out. Hindi katulad dito, maka-invento ka medyo okay na. Ayun. So, bumalik ako rito, 1995, nirelaunch ko another brand. So, sa US po, gumawa na kayo ng ganito? Actually, sa US ko ginawa yan. So, naka-imbak sa US yung bulk ng products ko. Magpapadala na lang ako rito pag maubusan ako sa Philippines. So, doon po ang manufacturing ngayon? Opo, under manufacturing po. So, pinapadala po ngayon dito? Opo. Ngayon, saan ho sila makakabili nito? Sa ngayon, dati kasi through outlets, auto supply, SM, tsaka mga other outlets. But then, napansin ko na hindi ako masaya sa performance ng marketing. So, sa ngayon, direct marketing na lang ako para makita ko talaga yung customer ko napakasaya. Now, just in case our viewers have questions, you can text them at 0932-381-8564. 0932, I'm sorry, I think that's Howell's number. My number is 0932-381-8564. So we can ask Mr. Posadas questions that, if you want to know more about his products, we can ask him on air so that he can answer them. Now, sir, so gaano po nyo katagal dinevelop yung Enkindle? Madali na lang kasi meron na akong previous dyan eh. The product na dati for oil use lang, ginawa kong for oil and fuel use. So, it didn't take long. Actually, wala pang 1 week. Na-develop na. Na-develop na. Kasi alam ko na yung mga sangkap eh. You said, pinag-aralan nyo kung paano gawin yan nung wala pang internet. Opo. Nag-research kayo sa libro, no? Opo. Ngayon kasi, yung mga youth natin ngayon, is, lalo na po yung mga nag-aaral pa lang, even me,
I do my research on the internet. Paano nyo po ginawa yan? Nagpunta ko kayo sa library? Ano yung mga pinag-aralan? Ano yung mga process na pinagdaanan po bago kayo nakagawa ng produkto po? Una, yung unang laboratory ko yung aking kotse. Bago ko i-market, sinusubukan ko sa kotse ko. Tapos yung kotse ko, pag subok sa kanya, hindi yung alalay lang ang kuhan. Talagang hinahataw ko yung kotse. Nitingnan ko kung hanggang saan siya. Kung may masira man ako, yung kotse ko masisira. Ayun. Kaya in the process, hindi ko masira-sira yung kotse, ay nilabas ko na siya. So, pagka may mga kliyente akong nagdududa sila, during that time, may kotse ako, yan, i-road test natin, ikaw ng kuhan. Isagad mo kung hanggang saan kaya. Ganon. Ayun ang aking kuhan doon, ang principle ko ron. Kung masira ko yung sasakyan ko, hindi ko bebenta. Hindi ko na masira-sira ngayon yung sasakyan ko. Ayun. Gaano po nyo katagal tinest ito sa sarili nyo pong sasakyan? Napakatagal ho. Continuous testing naman ho yung ginagawa ko. Tsaka continuous observation. Yung nga, yung katulad sabi ng Japanese, yung continuous improvement. Ayun ang ginagamit ko. Ayun po. Kaizen. Kaizen, correct. Kaizen. Salamat po. Ngayon po ba available ito sa ibang bansa? Sa ngayon, hindi. Dito lang po sa Philippines? Dito lang muna akong focus sa Philippines. Although may mga buyers na ako niyan. May bumili from Korea, may sa Thailand, may sa Australia. Yun, sa US, yung mga kaibigan ko ron. Meron din sa Europe, ilan yung mga bumili. Pero hindi ko pa minamarket doon sa mga yun. Dito pa lang, concentrated ako. Ano po ang pinakamahirap na experience nyo, no? Nung ginagawa nyo po yung mga gadget, yung mga invention nyo? Pinakamahirap talaga yung hindi ka pinapaniwalaan. Ang pinakamahirap. Parang, kasi medyo yung tinatawag na binabago mo yung pananaw ng tao eh. Noon, ang uso noon, additive. Kaya tuloy nasasama ko sa additive. Yes, additive yan, the sense na ina-add mo. Pero does not work like an additive. And then we came out with an engine treatment. Mas marami rin lumabas na engine treatment din daw sila. So sabi ko, ibahin ko na naman yung pangalan. Ayan, engine conditioner. Ganon. Ano yan? Katulad yung reaction ng isang kwan nun. Ano yan? Pambuhok yan? Conditioner eh. Ganon. So, yun yung mga ganun ba? Pag naggagawa ka ng bagong produkto na hindi ordinarily accepted, normal na sa akin yung ayaw tanggapin. Pero, pagdating sa test na actual test, doon na sila nagbabago ng pananaw. Actually, marami akong ka-text, mga engineers pa at that. Hindi nila makuha-kuha kung paano nangyayari yung sinasabi ko. Until sila mismo makasubok. Kasi una, hindi ako engineer, near the engine ako, mekaniko eh. Mm-hmm. Kaya pag tinest nila, marami nagsasabi, I can feel it, but I cannot believe it. Ayun ang kandang. So, dahil binabagong nyo nga po yung pananaw, yung mindset ng tao, no? Nahihirapan po, kumbaga, may wall na po eh. May preconditions, yes. May biases, may preconceptions. Opo. Yun. So, kayo po, dahil bago yung ino-offer nyo, sinusubukan yung tibagin. Opo. Dahil kaya lang, dahil bago nga yun, marami hong resistance. Opo. So, ang ginagawa nyo po is actual demo. Opo. Paradigm shift. Kasi kahit anong i-explain ako, lalo sa mga engineer na supposedly knowledgeable sila, hindi ka tanggap-tanggap sa kanila yon. Na, meron ba niyan? Ngayon. Pag sinabi kong mahirap na magsalita, I'll just let the product talk. Doon na sila napapasubok. Doon na rin sila napapasubok. Ayun po. Now, so far po, may mga na-test na po kayong sasakyan, ano? Marami na po. Marami na. Mm-hmm. More or less, gano'n na ho karami? At saka ano-anong mga sasakyan po ito? Sige. Pasalamat po. Pagdating sa mga sasakyan,
Na-test na yan sa Mercedes-Benz, sa BMW, sa mga so-called luxury vehicles, as well as sa motorcycle. Pwede sa jeepney, pwede sa taxi, mga LPG, yun. Marami na po, varied na po. So kung ako po may-ari ng kumpanya, may fleet cars po kami, Opo. pwede kong gamitin ho yan. Makatipid pa ho. Pwede po. Ay, medyo, ang unang makakalaban nyo ho dyan, yung mekaniko. Kasi isipin kagad ng mekaniko, mawawalan siya ng trabaho. Ayun ang, sa pagdating sa fleet, ayun ang isang hirap kong i-overcome. Kumbinsihin yung mekaniko, tanggapin yung produkto. Kasi iniisip niya, wala ng tune-up. Ang change oil, matagal. 5 times sa, imbis na 5,000 ka, 20,000 up to 100,000. Imbis na papalit ng spark plug, wala nang palitan ng spark plug. So, kagad ang dating sa kanya, mawawala ng kong trabaho. Kaya, kukontrahin ko yan. Ano po ba ginagawa essentially nung Enkindle? Oo, salamat po. Ang problema talaga sa makina is the blow-by. Yun ang pinaka mother of all. Paliwanag po natin kung ano yung blow-by. Sige po. Blow-by is the leak of compressed gases. Pag nag-compress na yung piston mo sa cylinder, nagli-leak siya papunta sa motor oil, sa crankcase oil. Pag nag-leak sa crankcase oil, acid yun eh. So, nag-acidify yung oil mo, nagiging latak, at nagiging viscous. So, kailangan mag-change oil ka prematurely. Pag nag-change oil ka, imagine nyo, every 5,000 mag-change oil ka. Ayun eh, yun dun lang sa crankcase side. Pero the bigger problem is yung so-called blow-by na yun, pag hindi mo na-control yun, lalala yung makina mo, mag-flare up yung cylinder walls mo. Mag-flare up siya, bubusal-sal, ganun. Doon mag-uumpisa yung smoke belching, yung mga iba-ibang problema, hanggang sa tutungo ka sa premature overhaul. Ayun ang nangyayari nun. Dati, yung unang ginawa ko is for the oil use lang. Pero through the years, na-observe ko, mas maganda pala siya kung imimix siya sa fuel at i-inject siya sa intake. Bakit? Kasi pag nilagay mo siya sa fuel, automatic, tune up niya na yung makina nyo. Minimaintain niya, tune up yung makina mo, tapos yung calibrated yung nozzles mo. Pag in-inject mo siya sa intake, instant high compression siya. Ang buhay ng makina, nasa compression. Pag bumababa ang compression, out of tune siya. Pag na-out of tune siya, bubutas yung bulsa mo. Tama ho, ano? Ngayon, paano ho ginagawa niya? Kasi, well, nabanggit nyo nga, napapaganda niya essentially yung takbo ng makina. Yes. May kaya niyang i-tune up. Yes. High compression. Yes. Paano niyo po ginagawa yun? Yung nga, ini-inject nga sa intake. Konti lang ini-inject sa intake. Depende sa laki fuel ng tank makina. po. Tapos nilalagay din sa fuel tank. So, dalawa po yan. Dalawa. Pero yung sa intake, not as regular as the fuel tank. Doon sa intake, normally, siguro mga every 50,000 kilometers yun sa intake or longer. Yung sa fuel, every 5 ml, good for 50 liters. 5 ml. Good for 50 liters. So, it makes your engine self-maintaining. Yung term namin, maintenance without maintenance. Ayun. So, yung makina mo, takbo ka na ng takbo. Wala ka ng hassle kasi lagi siyang nasa peak performance. So, Mr. Posadas, ano? Aba. Just to clarify, talagang napapaganda niya yung takbo ng makina? Napapatipid po ba niya Opo. Ngayon, pagbalik po natin, we'll just have a commercial break. Pagbalik po natin, we'll answer some of the questions sent in by our viewers and friends. Thank you.